Magandang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga boss at mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Bago tayo magsimula dito sa ating programa, bati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mga kababayan natin, mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta po kayo? Narito naman ang inyong lingkod, Boss Rick po. Ngayon, ang pag-uusapan natin tungkol ito sa salasalabat ng mga pahayag nitong si Epifanio Labrador. Kung napansin niyo yung video na ginawa natin kahapon, bumaliktad itong si Labrador. Pero ngayon, sa kanyang bagong video, iba na naman ang sinasabi niya. Sabagay, hindi na tayo tataka rito kasi ganito na talaga ang ugali nito. Yung ugali nito, parang asal. Pero bago yan, syempre, magsaya muna tayo dito sa ating programa. Yung tinatawag natin dito, batian at pa-shoutout. Kaya mag-ready kayo at abangan ninyo mga pangalan ninyo. Kagaya ng sinasabi natin dito, pagpasensyahan na po ninyo kung hindi natin mabanggit ang lahat. Kagaya ng sinasabi natin, kung ano lang po yung makaya natin, yun ang ating gagawin. At huwag kayo mag-alala, sa susunod ng mga video natin, ilalabas natin yung inyong mga pa-shoutout. Magsimula na tayo. Unahin natin itong basta ako, number 1, si Kong Marcoleta. Sure yan, mula kay Bienvenido at Vincula. Maraming salamat po. Eto pa, magpa-special edition ka na lang bro sa shoutout. Set mo ang araw masaya. Mag-shoutout. Galing ito kay Binukid TV. Maraming salamat sa iyo, boss. Binukid TV. Siyempre pa, nagawa na natin yan. Panoorin mo yung mga nakaraang nating video. Ang nakalagay doon, Boss Rex. Comment mo sa shoutout ko. Yun, nandun yun. Sa video natin. Panoorin mo na lang. Nandun yung ating mga shoutout. Pero gano'n pa man, huwag kang mag-alala. Sa susunod ng mga araw, gagawin na naman uli natin ito. Okay? Maraming salamat po. Ito pa. Shoutout po, Brad. Lokal na Bakawan, distrito ng Bungabong Oriental, Mindoro. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo mula kay Ben Mandayo. Ito pa. Thanks po kapatid, happy po ako. I heard my name. God bless you. More po and be safe watching from UK, United Kingdom. Nagpapabati mula kay Lorna Tumbok Alvarez. Maraming salamat po. Ito pa ha, from lokal ng Long Beach, shoutout po. Galing kay Linda Kagiwa. Shoutout sa lahat ng mga taga-lokal ng Long Beach. Ito pa, panalo na Kong Marcoleta. Shoutout Masinloc, Sambales North. Maraming salamat po. Galing kay kapatid na Henry Biesca. Ito pa, pamusta po kapatid ng Placer, Masbate Province. Oy, shoutout sa inyo dyan sa Masbate Province. Galing kay Vincent Jimena Canete. Maraming salamat po. Shoutout po. Brad, lokal ng Baguio District. Uy, taga Baguio ito. Galing kay kapatid na Joseph Moncada. Maraming salamat po. Ito pa, mula sa lokal ng Candelaria, distrito ng Aklan, Jimmy Islao po. Mula kay kapatid na Jimmy. Maraming salamat po at shoutout sa inyo dyan. Ito pa, good evening. Shoutout sa lahat ng mga kapatid sa Iloilo South, Capiz at sa Antique. Ang pabati mula kay Froilan Lebres. Maraming salamat po. Ito pa, Paawa Epek. Di mo kami maloko Panyong. Watching from Sambo, Sibugay. Mula kay Jiday Shi. Ito ba? Good evening po, Boss Rick. At sa lahat ng mga kapatid, mamaya na ako magsabi kung 70 o 30 kapag tapos ko na ito mapanood. Hehehe. Ang comment na ito ay galing kay Make It Happen. Maraming salamat at shoutout sa iyo, boss. Kapatid na Make It Happen. Ito ba? Pa-shoutout po dito sa San Jose City, Isiha, lokal po ng Abar. Maraming salamat po, kapatid. Galing kay Jocelyn Lauriaga. Ito ba? Pa-shoutout po from Brendo Sumailo. Maraming salamat. Yan na muna ang ating na shoutout dito. Kaya doon sa hindi nabanggit, sa susunod ng mga video, pagpasensyahan po ninyo at gagawa natin paraan na mabasa natin ang inyong mga comments. Ngayon, ready na ba kayo? Bago kayo high blood, uminom muna kayo ng tubig dyan kung anong inumin yung kape ba? Para sabay-sabay natin panoorin. Eto na! Panyong! Pasok! Mga minamahal kong mga kababayan. So, pasensya na po kayo kung masyadong napaaga, no? Siguro mga alas 4 pa lang. So, nagkape ako. So, naisipan ko na lang na mag-vlog. So, tulog pa yung ating mga kasamahan na kumbaga nagiging bantay po natin 24 oras. Alam nyo naman, wala tayong problema sa kahit kaninong basta ang atin lamang kalaban ang ating binabantayan, lalong-lalo na yung ating mga binabatikos, no? So, naisip ko kasi nitong mga nakarang araw may nabasa ako tungkol nga dun sa sinasabi nilang qualified tip daw na kaso ko at ako daw ay may warrant.
Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, hindi ko lang lubos maisip kung bakit yan ang naisip nilang ipukol sa akin. At meron din daw akong rape na kaso na may warrant din. At meron din daw akong ano pa ba yung isa? Basta marami akong nabasa doon. At ako daw ay dadakpin ng NBI. So, hindi ko maiwasang magtaka na matawa. So, kasi kung maalala ninyo, kung di ako nagkakamali, February, January ba yun? O papasok ng October ba yun? Basta itong mga buwan lang. Kung maalala ninyo, yung vlog ko na pumunta ako sa LBC, pinadala ko yung liham sa ating mahal na Pangulo. At pinakita ko rin na ako po ay pumunta sa opisina ng NBI. At ayon sa aking nakalap na impormasyon at nababasa, 2017 daw. So 2017, 18, 19, 20. Ano na ba tayo ngayon? 25. So 8 years na. So 8 years na yung kaso. Pero sabi ko nga, bakit sa pabalik-balik ko sa NBI nung mga araw na yon, nung mga panahon na yon na may nangyari nga doon sa aking anak at hinihingian nila ako ng detalye at yun na. Bakit ni isa walang nagsalita o walang nagsabi? Kasi nung ako po ay pumunta doon sa NBI, hiningian po ko ng ID. So nagbigay po ko ng ID ko, number ko, at ayun, sa madaling salita, nakuha nila impormasyon ko. Sa isang linggong pabalik-balik ko communications sa NBI, wala akong nalaman na ako ay mayroong kasong ganun. Qualified tip, tapos wala pang piyansa. Di wow, di ba? Kung maalala niyo, pero pa sa mga hindi nakakaalala, eto't panoorin niyo po. Para alam niyo po, sa totoo lang, yun, pagpunta ko po ng NBI, binidyohan ko din po yun, yan. Mga minamahal ko mga kababayan, andito tayo ngayon sa NBI para, yun nga, tungkol doon sa ginawa po ng, yung ginagawa po ng tao sa atin, na kung saan parang blackmail yung dating nito. So, lalapit tayo dito sa NBI para po matulungan tayo kung anong gagawin natin para sa mga dapat gawin, no? So kasi nakasalalayo dito yung ano po ng aking anak. So yun po, papasok po tayo ngayon dito at makikipag-usap sa kanila para po matulungan tayo sa mga dapat nating gawin. So yun, mga minamahal kong mga kababayan, so talagang sinikap ko po, hindi ko na lang po papakita yung mga agent na kausap natin dahil sa unang-una ayaw nila. So trabaho lang yung kanila. So ayun, malinaw po yun. Nasa opisina po ko nung araw na yun. Ako po ay dumulog sa NBI. Pero bakit kung meron akong 2017 yun ang pinagtatakahan ko. At yun ang, pero para sa akin, ang pumasok naman sa akin, alam ko na. At alam ko na rin kung sino-sinong mga tao ito na gumawa ng kwento para sa akin. At kahapon lang
nag-usap-usap kami. Natatawa din kami kasi sabi nga, oh, alam na yung mukha mo, alam na yung ganito. Magbukas ka na ng face mask. Lalo akong natawa. Sabi ko, loko-loko ba kayo? Ilalantad ko para makita ninyo yung totoo kong mukha. Yun na yun yung pinakita sa inyo. Ayun, yun, baka yun ang mukha ko nga, di ba? So, di yun na. Kasi yun ang pinalabas nila eh. Oh, but, alam nyo, hindi ko lang, hindi ko maiwasang matawa. Hindi ko maiwasang matawa na talagang masasabi mong, grabe nakadesperado. Grabe nakadesperado. Okay na yan. Patay mo na yung, So, hindi ko lang maiwasan matawa dahil talagang kumbaga para silang desperado na, 'di ba? Talagang masasabi ko na yung pamunuan ng iglesia ni Manalo na Diablo, gagawa yan para masira lamang yung taong nagsasalita ng katotohanan laban sa kanila. Naalala ko tuloy, maraming comment. Basahin niyo po yung mga comment doon sa ating mga video, doon sa mga nauna. Nakapulot ako ng mga kumbaga nakakuha ako ng istorya na hindi lang pala ito sa akin nangyari, no? Maging mismo sa mga dating mga ministro ng tunay na iglesia ni Cristo na umalis na dahil nga sa hindi nila maintindihan yung pamumuno ni Eduardo Manalo na isang Mongoloid, siraulo, gago, na kung saan ay naging iglesia ng Diablo nung siya na ang namuno. Grabe pala yung naranasan ni Brother Eli Soriano, na lahat na lamang ng paninira, lahat ng kaso ginamit pa ng iglesia ng Diablo, yung NBI. Ginamit ng iglesia ni Manalo yung pulis. Ginamit ng iglesia ni Manalo yung iba pang mga departamento ng ating bansa. Ngayon, pumasok sa isip ko, kaya pala ganito ang strategy ng iglesia ni Manalo. Tutulungan nila isang politiko para pag nandoon na, nanalo na, hingi sila ngayon ng pabor. Nang ilalagay nila doon sa matatas na posisyon, mga membro nila, para magamit nila kapag may gusto silang taong gawa ng istorya, gawa ng kaso, gawa ng ganito, ganyan. Kasi may mga tao sila na membro nila na pwede nilang utusan, na kung saan ay itinalaga sa posisyon na yan dahil sa kanila, dahil sa kanilang paghingi ng pabor doon sa mayroong kapangyarihan. Ngayon ko lang naisip na kaya pala umalis na lamang si Brother Eli Soriano dahil kahit sabihin nating tama siya, nasa katuwiran siya, hindi niya magagamit yun. Hindi niya magagamit yung katotohanan dahil naiimpluwensyahan ng kasamaan o ng isang malakultong o isang malapraterniting reliyon yung ating gobyerno. Ngayon, sa totoo lang, ito, example lang. Tumingin kayo sa matataas na posisyon. Alamin nyo kung ano-anong mga reliyon yan. Mapapansin nyo. At sisiguraduhin ko sa inyo, tama at totoo ang sinasabi ko. Diba? Kasi, basahin nyo yung mga comments. Malalaman nyo makikita nyo, maintindihan nyo. Kaya sabi ko, okay lang, akala ko kasi ako lang yung naka-experience ng ganito, na kung ano-ano na yung kanilang, diba, kung ano-ano na yung kanilang sinasabi para lamang patahimikin ang yung lingkod ni Epifanio Labrador. Pero ganoon pa man, hindi yan ang kumbaga makapagpapasuko sa akin, dahil alam ko ang sinasabi ko, alam ko ang ginagawa ko, na kung saan ang sinasabi ko noon pa man ay hindi para sa akin, hindi para sa ating mga kababayan. Kaya nga lubos ako nagpapasalamat kasi mas marami ang mga Pilipinong
pabor sa akin kesa sa iglesia ng Diablo, no? Pero ganun pa man, nakalimutan ko batiin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Good morning po sa inyo. At syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Kagaya ng napanood natin sa video na ito, salasalabat na naman yung mga sinasabi nitong si Epifanio Labrador. Talagang walang kredibilidad ito. Kaya nagtataka ako sa mga tao kung bakit naluloko niya ang mga taga-suporta niya. Samantalang yung video natin kahapon na pinalabas dito, napanood naman ninyo kung ano-ano pinagsasabi nito. Pero ngayon, kung ano-ano na naman ang pinagsasabi nito. Kaya, syempre, magbibigay tayo ng reaksyon. Kahit konti lang. Eto, unang-una, mukhang hindi na nakakatulog ng maayos ito. Kasi sabi niya, alas 4 na madaling araw, nagising na siya at hindi na siya makatulog. Ang kanyang mga bodyguard, kanyang mga tagabantay, 24 hours ay natulog pa. O ibig sabihin, hindi masyado magandang tulog nito. Kaya ang ginawa niya, nag-content na lang siya. Hindi ko alam. Basta't nakikita natin sa kanya, wala na, kulang na sa aruga, kulang pa sa tulog ito, itong tao na ito. Tapos, tinalakay niya yung kanyang mga kaso na kanyang nakita. At eto na naman, may sinasabi na naman ito, pumunta na naman daw ito sa NBI. Pero napansin niyo yung sa NBI, binidyohan niya lang, yung NBI lang. Pwede naman kayo mag-video ng kahit sino eh. Kasi hindi niya naman pinakita na nandun siya talaga sa NBI. Talaga naman. Magaling talagang gumawa ng kwento ito. Kaya yung kwento niya, wala na. Walang credibility. Alam mo ba ibig sabihin ng credibility, Epifanio Labrador? Spell credibility. Yan ang sinasabi ko. Kaya pansin ninyo, doon sa video, galit na siya doon sa mga boss niya. Ngayon, binati niya yung kanyang boss. Tapos, mabait na siya doon. Natatawa na lang ako sa kanyang mga ginagawa. Pero ang importante rito, hindi ka nakakatulog. At alam namin, lagi kang gising. Kasi konting ano lang nito eh. Magugulat yan, magigising yan. Siyempre, yung mga tauhan niya, yung tagabantay niya, matutulog yun siyempre. Hindi naman pwedeng hindi matutulog. Tao rin yung mga yon. Wala na siya kinakausap ngayon, di ba? Dati may kinakausap ito pag nagbibideo eh. Ngayon, kinakausap niya yung sarili niya na lang. Okay, with that, narinig nyo naman yung hudyat. With that, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo dito sa munting channel natin. At syempre, tuloy-tuloy lang po tayo rito. At gaya ng sinasabi natin dito, lagi tayong mag-iingat. Pwera lang sa taong ganito.